natin ang Beat version 3. Siguro nasa 8 months na natin ginagamit to. Nasa 4,600 na yung tinakbo. Okay naman, gusto ko yung performance niya. Yun nga lang, hindi ko pa nasilip yung frame nito. Dahil yung sinasabi nila may issue yung frame. Tapos ano na siya, naka-remap. Importante kasi mag-correct lagi yung AFR pag nagpalaki ka ng tubo or ng exit na exhaust. Yung iba reset ECU lang, pero syempre iba pa rin yung sigurado ka yung AFR is tama. So ano yung AFR? Air fuel ratio yung ibig sabihin ng AFR. Ito yung mixture kasi ng mixture ng hangin, gasolina. Kasi yung Honda is ginawa siyang lean para for efficiency. So kung i-reviewin natin ito uli after ilang months nang ginagamit, ang pinakaayaw ko lang dito sa Beat version 3 is yung gulong. Sobrang dulas. Alam nyo yung basa lang yung daan, pagka magbasa lang yung daan, maramdam mo na andulas. Yung pag magkamali ka lang, sigurado mag-i-slide ka eh. Sa engine naman niya, okay na okay, walang problema. Napakaganda ng engine niya, sobrang tipid. Kahit nai-remap siya, parang walang nangyari sa parang walang difference. Yun lang ang kagandaan dito eh. Masabi ko talaga na itong Beat ang pinaka matipid sa lahat eh. Hayaan nyo na yung top speed, hayaan nyo na yung mga yan. Okay naman pag na-remap, medyo maganda na may acceleration niya. Kung mapansin ninyo, kada ganyan ko super responsive siya. Madaming bisita dito ngayon sa Molino mga boss. Nakakatuwa lang dito sa Beat version 3 kasi sobrang tipid talaga. Kasi 200 yung pinapa-gas ko, halos full tank na siya. Tapos halos isang linggo ko na siya magagamit. Parang nasa siya 58 kilometers per liter. Sobrang tipid. Pasensya na kayo mga boss hindi kasi ako naka-gloves. Kasi dito lang naman ako para akong namamalingki, pero hindi ko tinatanggalin si helmet. Pinaka-importante talaga yung helmet, tandaan nyo yan. Dapat kung gaano kamahal yung motor nyo, dapat medyo mahal din yung helmet ninyo. Kasi syempre yan naman puprotekta sa atin sa sa anumang disgrasya na para sa head injury. Pero hindi ko naman kabisado yung mga ibang helmet. Meron namang SEC, meron namang ewan ko lang sa Evo pero yung iba okay, yung iba hindi. Yung mga review nila, meron din naman yung HJC matagal na. Itong gamit ko ngayon HJC DSX1 Meron din naman yung mga talagang mahal, aray, talagang papaaray ka sa presyo. Tapos ayan katulad ng helmet na nasa harapan natin, nakalagay brand niya is H&J. Sabi nila pinaka-safe daw yan. Pinaka-safe daw yan kasi ang ibig sabihin ng H&J, helmet ni Jesus. Parang medyo malambot yung gulong natin pero tingin ko hindi naman flat. Matagal ko na kasi hindi na bombahan dito, mas lalo dito sa likod. Overtake din tayo. Okay, overtake ulit. Dami nila sa motor.
105 pero kaya niya pa mga ganun to, 110, 115. Simula nung na-remap siya, natanggal yung limiter eh. Pero matagal niya kunin yung 115. Kailangan malayong malayo talaga yung stretch. Okay. Kayang-kaya. Pataas pa. Naka 4,600 na ako dito mga boss. Hindi ko pa rin ito napapaklining yung CVT. Pero naririnig ko na sa 4,600 parang lumambot na rin siguro yung ano niya, pangalanan nito, yung tawag sa rubber na yun, nakalimutan ko na. Yung sa may pulley, yung tatlo. Kasi once lumuwag yun ng konti, ano na yun eh, medyo iingay lang ng konti. Minsan parang helicopter ang tunog.